Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kit, 27 years old. Sa ngayon ay masasabi kong maayos na ang takbo ng buhay ko. Supervisor na ako ngayon sa isang pribadong kumpanya dito sa May Makati. Maganda ang posisyon ko, maayos ang sweldo at komportable na ang buhay ko kumpara sa dati. Isang hapon nga habang nag-aayos ako ng mga tambak na papeles, reports at mga dokumento sa ibabaw ng aking mesa, may hinahanap akong lumang resibo sa loob ng aking pitaka. Habang naghahalongkat ako sa mga singit ng wallet ko, aksidente kong nahila ang isang lumang larawan. Papa Dudut, larawan ito ng pamilya ko noong panahong nasa kolehiyo pa lamang ako. Medyo may kalumaan na ang litrato. Medyo gasgas na ang mga gilid. Pero malinaw na malinaw pa rin ang mga mukha namin doon. Nakunan niyo noong mga panahon na wala pa kaming masyadong iniisip na mabibigat na problema sa buhay. Habang nakatitig ako sa litrato, dahan-dahan akong napapangiti dahil bakas na bakas sa mga mukha namin ang simpleng kaligayahan. 10 taon na ang nakakalipas, Papa Dudut. Isang simple at ordinaryong estudyante pa lamang ako na nagsisikap at nagpupuyat para sa aking kinabukasan. Ang pamilya namin noon ay sapat lang talaga ang kinikita. Ang aking ama ay isang masipag na empleyado sa isang maliit na pabrika. Habang ang aking ina naman ang buong maghapong nag-aasikaso sa aming maliit na tahanan. Kahit salat kami sa maraming marangyang bagay, napakasaya ng pamilya namin. Tuwing gabi bago mag-alas 8, siguradong nakahanda na ang mesa at sama-sama kaming nagsasalo-salo sa bawat hapunan. Doon sa maliit naming kusina habang kumakain ng simpleng ulam, nagkwekwentuhan kami tungkol sa aming buong maghapon. Kung ano ang nangyari sa trabaho ni Papa at kung ano ang natutunan ko sa school. Isang umaga natatandaan ko pa. Nagmamadali ako mag-ayos ng mga libro dahil malilate na ako sa pagpasok sa universidad. Habang sinasabit ko ang bag ko sa aking balikat at papunta na sa pinto, hinabol ako ni Mama. Inabot niya sa akin ang aking baong allowance para sa buong linggo. Alam kong gipit kami ng mga panahon na yon, pero pinilit pa rin nila na kumpletuhin ang baon ko para hindi ako magutom sa school. Palaging paalala sa akin ni Mama at Papa na mag-aral ng mabuti dahil ang edukasyon lamang ang tanging kayamanan na maipapamana nila sa akin na hindi makukuha ng kahit na sino. Sa tuwing naririnig ko yon,
Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ng pamilya ko sa bawat hakbang na ginagawa ko. Isang hapon maaga ang naging uwian namin sa universidad dahil nag-cancel ng klase ang huling professor ko. Pagka-uwi ko sa bahay ay nadatnang ko si Papa sa kusina. Abala siya sa pag-aayos ng sirang gripo na kanina pa daw tumutulo at nagsasayang ng tubig. Dahil wala naman akong ginagawa, lumapit ako at tumulong ako sa pag-abot ng mga kagamitan tulad ng plies, screwdriver at martilyo. Habang nagtatrabaho si Papa at pinupunasan ng pawis sa kanyang mukha. Panay ang biro niya tungkol sa mga guro ko at kung paano siya nanligaw kay Mama noong araw. Ang mga ganitong simpleng tagpo sa loob ng bahay ang nagpapatatag sa aming samahan bilang isang pamilya. May kapatid nga pala ako at sobrang close ko sa kanya, Papa Dudut. Kimi ang pangalan niya at 11 years old pa lamang siya noon. Si Kimi ay masayahin, palabiro, napakalikot at palaging sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta sa loob ng bahay. Kung nasa kusina ako ay nandun din siya. Kung magpupunta ako sa sala, nakabuntot pa rin siya. Isang tanghali ng weekend habang seryoso akong gumagawa ng assignment at mga reports sa loob ng aking kwarto. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kimi na nakangiti ng napakalapad. Bit-bit ang ilang piraso ng biskwit na hiningi niya kay Mama mula sa kusina. Nilapag niya ang biskwit sa lamesa ko tapos ay naupo siya sa sahig sa tabi ng upuan ko. Kinuha niya ang kanyang mga notebook at nagsimulang magpatulong sa kanyang mga takdang aralin sa matematika dahil nahihirapan daw siya. Kahit medyo abala ako sa sarili kong mga gawain sa kolehiyo, hindi ko kailanman natatanggihan ang aking kapatid dahil sa taglay niyang kakulitan at lambing. May isa pang gabi na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Sobrang dami kong kailangang basahin dahil kinabukasan na ang aming major exam sa university. Lampas alas 12 na ng hating gabi pero gising pa rin ako at nagbabasa sa sala. Napansin ko na hindi pa rin natutulog si Kimi. Nakaupo lang siya sa kabilang upuan habang nakasandal ang ulo. Dahil hinihintay niya akong matapos sa aking pag-review para sa exam. Noong mapansin kong nagugutom na kaming dalawa ay pumunta kami sa kusina at sabay kaming kumain ng instant noodles. Habang humihigop kami ng mainit na sabaw, nagtatawanan kami ng napakahina para hindi magising ang aming mga magulang na natutulog na sa kabilang kwarto. Napakasarap talaga sa pakiramdam na meron akong kapatid na katulad ni Kimi na handa akong samahan sa puyatan. Tuwing gabi naman, ng Biyernes, kapag tapos na ang mga klase sa school at wala nang iisiping assignments para sa kinabukasan, nagpapasya kaming magkapatid na maglaro ng mga board games sa sala para magpalipas ng oras bago matulog. Maglalatag kami ng chess o kaya ay snakes and ladders sa sahig. Kahit palaging natatalo si Kimi sa mga laro dahil medyo mabilis siyang magkamali, hindi siya kailanman nagagalit o nagdadabog. Sa halip ay tinatawanan lamang niya ang kanyang mga sariling pagkakamali at aasa rin ako na babawi siya sa susunod na linggo. Para sa akin ay si Kimi ang aking pinakamatalik na kaibigan at kakampi sa lahat ng bagay sa mundong ito. Isang umaga nagising kaming magkapatid na seryosong-seryoso ang mukha ni na Mama at Papa. Habang kami ay nag-aagahan sa kusina, ibinabana ni Papa ang kanyang hawak na tasa ng kape at hinarap kami
na buong pamilya para kausapin kami tungkol sa isang mahalagang bagay. Sinabi ni Papa na may bago siyang trabaho na kailangang tanggapin sa isang malaking planta, pero ang problema, ang trabahong ito ay sa isang lalawigan sa Cotabato sa Mindanao. Ipinaliwanag ni Papa na napakalaki ng offer na kita doon kumpara sa kasalukuyan niyang sweldo at malaking tulong yon para sa pag-aaral ko sa kolehiyo at para na rin sa kinabukasan naming magkakapatid. Nagulat kaming magkapatid sa balitang yon. Hindi kami kaagad nakapagsalita dahil nangangahulugan ito na kailangan naming iwan ang aming nakasanayang lugar, ang aming mga kaibigan at ang bahay na kinalakihan namin. Hapon din noong araw na yon, pagkatapos ng pag-uusap sa agahan, pumasok ako sa kwarto at sumunod sa akin si Kimi. Nag-usap kaming magkapatid tungkol sa biglang desisyon na ito ni na Mama at Papa. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Kimi. Sinabi niya sa akin na nalulungkot siya dahil maiiwan niya ang kanyang mga kaklase, ang kanyang mga kalaro sa subdivision, at ang paaralan na kanyang kinalakahan mula noong bata pa siya. Sobra siyang nalulungkot sa ideya na magsisimula na naman kami sa isang lugar na hindi namin kabisado. Sinubukan ko siyang aliwin at palakasin ang loob niya. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kimi, magiging maganda rin ang buhay natin doon sa Cotabato. Kasama naman natin sina Mama at Papa kaya panibagong adventure ito para sa atin. Dahil sa sinabi ko ay medyo nabawasan ang kanyang lungkot. Gabi na nang simula naming ipak ang aming kaunting damit, mga plato at mga personal na gamit sa loob ng bahay. Naglabas si Papa ng mga gagamitin para sa pag-iimpake. Kahit may bakas ng lungkot sa mukha ng bawat isa sa amin habang nagbabalot ng mga gamit. Alam namin kailangan naming magkaisa at sumunod para sa kabubuti ng aming pamilya. Habang nag-aayos ako ng mga damit ko, nakita ko si Kimi na maingat na inilalagay ang kanyang paboritong notebook sa loob ng kanyang backpack para siguraduhing ligtas ito at hindi mayuyupi habang binabiyahe kami. Buong gabi kaming nag-impake hanggang sa mapuno ang sala ng mga gamit namin. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay dumating na ang malaking truck na gagamitin para ibiyahe ang aming mga gamit patungo sa daungan ng barko sa Maynila para sa aming paglipat. Habang nagbubuhat ang mga kargador na mga gamit namin ay pumasok ako sandali sa loob. Tiningnan ko ang aking bakanting kwarto na wala ng kahit na anong laman. Ang kwarto na pansamantalang naging saksi sa aking mga pangarap, sa aking mga puyat sa pag-aaral para sa kolehiyo. Nakaramdam ako ng matinding lungkot habang hinahawakan ko ang hawakan ng pintuan ng aking silid at iniisip ko na hindi ko na muling mababalikan ang kwartong ito. Tanghaling tapat noon at sikat na sikat ang araw habang naghihintay kami sa labas ng bahay malapit sa kotse. Pinapanood namin si Papa habang sinasarado at nilalagyan ng malaking lock ang pangunahing tarangkahan ng aming lumang bahay. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib at nararamdaman ko na lang na lumapit sa akin si Kimi. Hinawakan ang aking kanang kamay ng napakahigpit dahil sa kaba sa bagong yugto ng aming buhay na aming kakaharapin sa malayong lalawigan. Sabay kaming sumakay sa loob ng sasakyan. Nang lumingon sina Mama at Papa sa amin mula sa harapang upuan ay pilit kaming ngumiti sa kanila para ipakita na handa kami at para hindi sila mag-alala sa amin. Gabi na nang magsimula ang aming mahabang biyahe pagkatapos naming makasakay sa barko at makarating sa Mindanao patungo sa katimugang bahagi ng bansa
kung nasaan ang aming magiging bagong tirahan. Napakahaba ng naging biyahe sa kalsada. Habang tumatagal ang oras, nakaramdam ng pagod si Kimi at dahan-dahan siyang nakatulog habang nakasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Hindi ako makatulog ng mga oras na yon, Papa Dudut. Nakatitig lamang ako sa bintana ng sasakyan habang pinagmamasda ng mga nagdaraang ilaw ng mga kabahayan at mga poste sa kalsada. Umaasa ako sa aking sarili na sana ay maging maayos ang lahat sa aming bagong destinasyon at maging ligtas ang pamilya ko doon. Matapos ang halos 2 araw na biyahe, nakarating din kami sa aming bagong tirahan na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng isang bayan sa Cotabato. Pagkababa pa lamang namin ng sasakyan, napansin ko na ang paligid ng bahay ay napapaligiran ng mga naglalakihang puno ng niyog at mga malalaking halaman at medyo magubat pa ang daan noong panahong yon. Napakalayo ng distansya ng bawat kabahayan at halos hindi mo makikita ang bahay ng kapitbahay dahil natatakpan ng mga makahoy na bahagi. Kaya naman, napakatahimik ng buong kapaligiran. Walang maririnig na ingay ng mga sasakyan katulad noong nasa subdivision kami. Nagsimula na kaming magbaba ng mga gamit mula sa sasakyan kasama si Papa habang pinagmamasdan ko ang disenyo ng aming bagong bahay. Isa itong lumang bahay na gawa sa kombinasyon ng kahoy sa itaas na bahagi at semento naman sa ibaba. Medyo kupas na ang pintura nito at halatang matagal nang walang nakatira. Napansin din ni Kimi ang itsura ng bahay habang bitbit niya ang kanyang backpack. Sabi niya sa akin ay medyo madilim daw sa loob ng mga kwarto dahil ang mga naglalakihang dahon ng mga puno sa labas ay humaharang sa sikat ng araw na dapat ay pumapasok sa mga bintana. Dahil papalubog na ang araw, nagtulungan silang mag-ina na mag-ayos kaagad ng mga kutsyon at higaan sa mga kwarto para may magamit kami para sa pagtulog noong gabing yon. Nang matapos kami sa pag-aayos ng mga pangunahing gagamitin, napagod kaming lahat at naupo kami sa sahig ng sala para kumain ng simpleng hapunan na binili ni Papa sa isang kainan sa daanan kanina bago kami pumasok sa liblib na kalsada. Walang mga ilaw sa kalsada sa labas ng aming bakuran. Kaya naman tanging ang liwanag lang na nanggagaling sa bumbilya ng aming sala ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Habang kumakain kami ng hapunan ng tahimik, bigla ko nakaramdam ng kakaibang lamig ng hangin na nagmumula doon sa kagubatan sa likod ng aming bahay. Isang lamig na hindi ko pa nararamdaman noong panahon na nandun pa kami sa Cavite. Isang hapon nagpasya ako na lumabas muna ng bahay para pumunta doon sa pinakabayanan ng lugar na ito. Kailangan ko kasing bumili ng ilang mga karagdagang kagamitan tulad ng notebook, ballpen at mga papel na gagamitin ko para sa mga requirements ko sa kolehiyo. Naglakad ako palabas ng mahabang iskinita mula sa bahay namin hanggang sa makarating ako sa kalsada. Doon ay pumara ako ng isang lumang tricycle na nagkataong dumaraan sa tapat ng entrance ng nilipatan naming lugar. Sumakay ako sa loob ng sidecar at napansin ko kaagad ang driver ng tricycle ay isang lalaki na may katandaan na. Medyo seryoso ang kanyang muka at kitang-kita na hindi siya ang tipong makwento o palabati na driver na katulad nung mga nakasanayan ko sa Cavite. Habang bumabiyahe kami sa gitna ng kalsada, napakatahimik ng daan
at pinaliligiran talaga ang buong gilid ng mga matataas na puno ng niyog at mga saging. Maya-maya pa ay lumapit na ang tricycle doon sa isang lumang tulay na gawa sa simento. Ang tulay na ito ay nagdudugtong sa kabayanan at doon sa liblib na bahaging tinitirhan namin. At sa ilalim nito ay may malalim na ilog na dumadaloy patungo sa kagubatan. Bago tumapak ang mga gulong ng tricycle sa sementadong bahagi ng tulay, nagulat ako dahil biglang pinindot ng driver ang busina niya. Bumisina siya ng 3 beses ng napakalakas at sunod-sunod. Nagtaka ko ng husto noong mga oras na yon dahil tumingin naman ako sa harapan at sa likuran pero wala namang ibang sasakyan. Wala ding aso o tao sa buong kalsada na pwedeng madaanan o mabangga sa tapat namin. Dahil nga sa kuryosidad ko, hindi ko napigilang magtanong doon sa driver habang patuloy na umaandar ang makina ng tricycle. Tinanong ko siya kung bakit kailangan pa niyang bumusina ng ganon kalakas kahit na malinaw, malawak at bakante naman ang buong daanan doon sa ibabaw ng tulay. Lumingon ng bahagya ang driver sa akin. Seryoso pa rin ang kanyang mukha at sumagot siya sa akin ng kailangan daw talagang gawin yon ng sino mang dumaraan doon bilang paggalang at pasintabi sa mga hindi nakikitang kasama natin sa mundo na naninirahan sa ilalim ng tulay na yon at doon sa madidilim na bahagi ng gubat. Pagkarinig ko sa sagot ng mama ko ay bigla akong napatahimik at hindi na ako nagtanong pa dahil medyo nag-iba ang pakiramdam ko. Habang nagpapatuloy ang aming biyahe patungo sa palengke. Hapon na nang makauwi ako sa aming bahay mula doon sa aking pagpunta sa kabayanan. Bitbit ko ang mga plastic bag na naglalaman ng mga binili kong libro, intermediate pad at mga papel para sa aking pag-aaral. Pagpasok ko sa aming bakuran ay nakita ko si Kimi na nakaupo sa may sementadong hagdanan sa harapan ng aming pinto. Naglalaro siyang mag-isa gamit ang kanyang mga laruan habang hinihintay ako. Agad akong lumapit sa kanya at ibinaba ko ang mga bitbit ko sa tabi. At naupo ako sa kanyang tabi para magpahinga at magpahangin dahil medyo napagod ako sa biyahe sa tricycle. Habang nakaupo kami doon, naisipan kong ikwento kay Kimi ang tungkol sa naging karanasan ko kanina sa pagsakay sa tricycle. Partikular na yung ginawa ng driver at yung sinabi nito tungkol sa lumang tulay na sementado. Habang nagkikwento ako at nilalahad ang bawat detalye, napansin ko na mukhang natakot ang aking kapatid. Dahan-dahan siyang lumapit ng kaunti sa akin at humawak sa braso ko habang nakikinig ng mabuti. Nung matapos ako magsalita ay tumingin sa akin si Kimi at sinabi niya na nararamdaman din niya ang kakaibang lamig sa loob ng bahay natin. Lalo na kapag sumasapit ang gabi at tulog na sina mama at papa. Ang sabi niya ay parang may kung anong iba sa hangin sa loob ng mga kwarto namin. Nang dumating ang oras ng hapunan, pumasok na kaming magkapatid sa loob para magsalo-salong kasama ang aming mga magulang sa kusina. Masaya ang naging takbo ng kwentuhan sa mesa dahil ipinagmalaki ng aming ama ang kanyang naging unang araw sa kanyang bagong trabaho doon sa planta. Sinabi niya na mababait ang mga kasamahan niya at maayos ang pamamalakad doon. Dahil maganda ang mood ng pamilya at nakikita kong masaya si Papa, sinubukan ko na huwag nang banggitin o ikwento sa kanila ang tungkol sa naging karanasan ko sa tulay para hindi na masira ang magandang gabi namin. Ngunit kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga maalis sa isipan ko ang seryosong mukha ng driver ng tricycle at ang mga sinabi niya. Isang hapon nasa sala ako noon
Nakaupo sa sahig at nagbabasa ng isang makapal na libro para sa susunod kong exam. Tahimik ang buong bahay, yung tipong ang naririnig ko lang ay ang mga ingay ng electric fan na umiikot sa tapat ko. Pero habang nagbabasa ako, may narinig akong mahinang boses. Nanggagaling ang boses doon sa kwarto ni Kimi na medyo may kalayuan lang sa sala. Noong una, hindi ko pinapansin. Iniisip ko na baka may kinakausap lamang siya sa cellphone o kaya naman ay naglalaro lang siyang mag-isa. Gamit ang mga manika niya at gumagawa ng mga sarili niyang lines. Pero habang tumatagal ang oras ay napapansin ko na parang totoong may kausap ang kapatid ko. Narinig ko yung mahina niyang tawa, yung pagsasalita niya na parang may sinasagot na tanong. At may mga sandali pa na tumatahimik siya na parang may pinakikinggan siyang ibang tao na nagsasalita sa harapan niya. Dahil medyo naintriga ako at para na rin tignan kung ano ang ginagawa niya ay ibinaba ko muna ang libro ko. Tumayo ako at dahan-dahan akong naglakad patungo sa tapat ng kwarto ni Kimi. Ang pinto ng kwarto niya ay medyo nakaawang ng kaunti. Kaya naman hindi ko na kailangan kumatok pa para makita ang loob. Sumilip ako sa siwang ng pintuan, Papa Dudut. Nakita ko si Kimi na nakaupo sa gitna ng kanyang higaan. May hawak siyang 2 biskwit sa kamay niya. At ang mukha niya ay nakaharap doon sa may sulok ng kwarto niya. Doon sa may tabi ng lumang aparador. Kung saan ay medyo madilim dahil natatakpan ng anino ng cabinet ang sikat ng araw. Nakangiti si Kimi habang nagsasalita at ang nakakagulat pa. Inabot niya yung isang biskwit doon sa bakanting espasyo sa tapat ng aparador na para bang may inabutan siyang tao na nakatayo doon. O sa itong isa ha, masarap yan. Ibinigay sa akin ni Kuya Kit kanina. Ang sabi ni Kimi habang nakatitig doon sa madilim na sulok at tumatawa ng mahina. Noong makita ko yon ay dahan-dahan kong itinulak ang pintuan para buksan ito ng tuluyan. Pumasok ako sa loob ng kwarto niya at napatingin kaagad sa akin si Kimi. Habang ang kamay niya na may hawak na biskwit ay dahan-dahan niyang ibinaba sa kanyang hita. Kimi, sino yung kinakausap mo? Kanina ko pang naririnig ang boses mo sa sala. Akala ko kung ano na nangyayari sa iyo eh. Tanong ko sa kanya. Ngumiti sa akin si Kimi. Isang napaka-normal na ngiti na para bang walang anumang kakaiba sa ginagawa niya. Tinaas niya ang kanyang kanang kamay at may tinuro siya doon sa mismong madilim na sulok sa tabi ng aparador. Siya, Kuya Kit, bagong kaibigan ko. Kakarating lang niya rito sa kwarto ko kanina nung umalis si Mama. Sagot ni Kimi sa akin. Papadudot noong marinig ko ang sinabi ng kapatid ko ay otomatikong tumingin ang mga mata ko doon sa direksyon ng tinuturo ng daliri niya. Tinitigan kong mabuti ang sulok na yon sa tabi ng aparador. Pero wala naman akong nakitang kahit na ano. Bakanting-bakante ang espasyo doon maliban sa ilang mga alikabok at ang anino ng cabinet. Walang tao, walang bata, walang kahit na sino. Naramdaman ko ang isang matinding kaba na gumapang mula sa paanan ko pataas sa buong likod ko ng mga oras na yon. Ang lamig-lamig ng pakiramdam ko kahit hapon naman at mainit ang panahon sa labas. Tumingin ako ulit kay Kimi na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin doon sa bakanting sulok na para bang may totoong tao siyang nakikita na hindi ko naman nakikita.
Sinubukan kong lakasan ang loob ko at dahan-dahan akong lumapit sa kanya sa higaan. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ko ang balikat niya. Kimi, huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Wala namang tao dyan sa tabi ng aparador mo eh. Bakanting-bakante yan. Sabi ko sa kanya. Pilit kong ibinabalik sa normal ang boses ko. Kahit ang totoo ay nanginginig na ang kalooban ko sa kaba. Lumingon sa akin si Kimi at medyo sumeryoso ang mukha niya na parang nagtataka kung bakit hindi ko nakikita ang sinasabi niya. Hindi ako nagbibiro, Kuya Kit. Nandyan kaya siya. Nakatayo siya sa tabi ng kabineto. Hindi mo ba siya nakikita? Sabi niya sa akin at matagal na siyang nakatira dito sa bahay. Bago pa tayo lumipat. Sabi pa nga niya sa akin yun eh. Hindi na ako nakapagsalita pa ng mga oras na yon, Papa Dudut. Agad kong hinila ang kamay ni Kimi at sinabihan ko siyang lumabas muna kami ng kwarto niya at doon na lamang sa sala magpatuloy ng paglalaro habang hinihintay namin ang pagdating ni Mama. Kahit lumabas na kami ay hindi ko talaga maalis ang tingin ko doon sa kwarto niya. Iniisip kong ano ba talaga ang nakikita ng kapatid ko na hindi ko naman makita-kita. Matapos sa mga nangyari sa kwarto ni Kimi, pinilit ko na lamang nakalimutan na lamang yon. Inisip ko na lang na baka dala lamang ng imahinasyon ng bata. O kaya naman ay dahil naninibago lamang siya sa bagong kapaligiran namin dito. Ilang araw din na naging tahimik ang takbo ng buhay namin kaya medyo napanatag ang kalooban ko. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi ko makakalimutan talaga. Nang gabing yon, umalis sina Mama at Papa. Kailangan kasi nilang pumunta sa burol ng isang malayong kamag-anak ni Papa na nakatira sa kabilang bayan. Dahil medyo malayo ang biyahe at gabi na. Sinabihan ako ni Papa na ako muna ang bahala sa bahay at bantayan ko ng mabuti ang kapatid kong si Kimi. Sabi ko naman ay walang problema. Pagkaalis ni na Mama, pinakain ko na ng hapunan si Kimi. Nanood kami ng kaunti ng TV sa sala. At bandang 8:30 ng gabi ay pinatulog ko na siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos noon ay pumasok na rin ako sa sarili kong kwarto para magbasa. Hanggang sa makaidlip ako dahil na rin sa pagod. Nagising ako ng madaling araw, mga bandang 2:00 na yata ng oras na yon. Nagising ako hindi dahil sa anumang ingay sa labas, kundi dahil sa pamilyar na boses ng kapatid ko. Narinig ko na naman si Kimi na may kausap sa loob ng kanyang kwarto. Ang boses niya ay parang nakikipagkwentuhan na naman ng mahina at masigla. Otomatikong bumalik ang kaba sa dibdib ko, Papa Dudut. Dahan-dahan akong bumangon sa kama ko at hindi ako gumagawa ng anumang tunog. At marahan akong naglalakad, lumabas ng kwarto patungo sa silid ng kapatid ko. Ang pinto ng kwarto niya ay bahagyang nakabukas na naman. Lumapit ako sa siwang at sumilip ako sa loob. Papa Dudut, sa pagkakataong ito, hindi lang bakanting sulok ang nakita ko. Muntik na akong mapasigaw sa tindi ng gulat at takot. Doon sa tabi ng kama ni Kimi sa ilalim ng kaunting liwanag ng buwan, na nanggaling sa bintana ay may nakatayong isang kakaibang nilalang. Ang nilalang na yon ay sobrang payat. Kulubot at kulay berde ang buong balat. At ang kanyang muka ay napakahaba na hindi katulad ng sa normal na tao. Nakatayo siya doon, nakayuko ng kaunti at nakaharap sa kapatid ko na tila ba nakikinig sa mga kwento nito. Sa tindi ng gulat ko ay nawala lahat ng takot ko dahil ang nasa utak ko ng mga oras na yon ay ang kaligtasan ng kapatid ko. Bigla kong tinulak ang pintuan, pumasok ako sa loob at mabilis kong hinila si Kimi mula sa ibabaw ng kanyang kama.
pabalik sa likuran ko. Dahil sa biglaan at marahas kong pagkilos ay nagulat ng husto si Kimi at bigla siyang napaiyak ng napakalakas. Nang oras na yon ay nakatitig lamang ako doon sa berdeng nilalang na dahan-dahang umatras patungo sa madilim na sulok sa tabi ng aparador. Saktong-sakto naman na narinig ko ang busina ng sasakyan nila mama at papa sa labas ng garahe. Nakauwi na sila galing sa burol. Narinig nilang malakas na pag-iyak ni Kimi kaya naman nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay at dumiretso kaagad sa kwarto. Kit, ano nangyayari dito? Bakit umiiyak ang kapatid mo? Bungad ni mama na bakas ang matinding pag-aalala sa mukha habang binubuksan ang ilaw sa kwarto. Umiiyak pa rin si Kimi sa likod ko at nakayakap ng mahigpit sa bewang ko. Tinaas ko ang aking kanang kamay at itinuro ko yung sulok sa tabi ng cabinet. Papa, mama, may ano dun sa tabi ng aparador oh. May nakatayong ano dun kanina bago kayo pumasok. Kausap pa nga ni Kimi. Pasigaw kong sinabi habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa nilalang na yon kaya nauutal talaga ako. Mabilis na lumapit si Papa doon sa sulok. Hinila niya ang cabinet at sinuri ang buong paligid gamit ang kanyang flashlight. Pero Papa Dudut, bigla na lang itong nawala. Bakanting-bakante na naman ang sulok at walang kahit na anong bakas ng berdeng nilalang na nakita ko kanina. Kahit na anong hanap ni Papa sa ilalim ng kama at sa likod ng mga gamit ay wala silang nakitang anumang tao o hayop sa loob ng kwarto. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muling natulog si Kimi sa kwarto niya. Doon na siya sa tabi ni na mama lumipat. Makalipas ang 2 buwan mula ng gabing yon, nakatanggap si Papa ng bagong memo mula sa kumpanya niya. Inililipat at na-assign siyang muli sa pangunahing opisina sa Maynila para sa isang mas mataas na posisyon. Hindi na nga kami nagdalawang isip pa ni na mama. Agad naming inimpake ang lahat ng gamit namin at tuluyan naming iniwan ang lumang bahay na yon sa Cotabato. Pagkalipat namin sa isang apartment sa Maynila, doon na nga muling natahimik, naging normal at payapang takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Si Kimi ay hindi na muling nakipag-usap sa kung sino man na hindi nakikitang kaibigan at unti-unti na rin niyang nalimutan ang tungkol sa berdeng nilalang na yon. Salamat sa pagbasa ng huling bahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Kit. Madalas kapag lumilipat tayo sa mga bagong lugar, lalo na sa mga liblib na bahagi ng probinsya na pinapaligiran ng mga naglalakihang puno at kagubatan, nakakalimutan natin na may mga nauna nang nanirahan doon. Mga elementong hindi natin nakikita, na hindi napapansin ng mga normal na mga mata, ngunit naroon at nagbabantay lamang. Sabi nga noong tricycle driver na nasakyan ni Kit kailangan ng paggalang at pasintabi. Dahil ang mga batang katulad ni Kimi noong mga panahon na yon, sila yung mga inosente at madaling lapitan at kaibigan ng mga ganitong klase ng mga nilalang. Ngunit ang pinakamagandang aral sa kwento ni Kit, bukod sa mga kababalaghan, ay ang pagkakaisa ng pamilya ninyo. Nung makita ni na mama at papa ang tindi ng takot mo at ang pag-iyak ng kapatid mo, hindi nila kayo binaliwala. Nakinig sila, naniwala sila at gumawa sila ng paraan para protektahan kayong magkapatid hanggang sa tuluyan na kayong makalipat muli sa Maynila, kung saan ay bumalik ang inyong katahimikan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po